Narinig kong gusto mong makilala si Mr. Huan, ang nagdadala ng banal na gamot mula sa Kalan. Mukhang interesado ka talaga sa Kalan. Gusto mo bang pumunta roon? Tanong ni Luchin. Tumanggo si Old Yang. Tinutulungan mo akong makilala si Mr. Huang. Kaya ako narito. Ginawa ko na ang lahat ng kinakailangang pag-aayos. Sa loob ng 3 araw, pangungunahan mo ang isang grupo patungong Kalan. Pinanangkita ni Luan ang kanyang mga mata. Hindi mo ako bibigyan ng ganoong kalaking pagkakataon ng walang kapalit. Ano ang hinihingi mo? Ipinaliwanag ni Old Yang, sa gitna ng mga pamilyang martial, may ilan na disente, ngunit ang iba ay talagang masama. Ang pamilyang Zhou ang pinakamasama. Ngayong idineklara na ang digmaan, isa lang ang hinihiling ko. Huwag kang magpigil. Patayin mo silang lahat hanggang sa huli. Gawin mo iyon at tabla na tayo. Makalipas ang 3 araw, lumipat ang eksena. Tanong ng isang babae, Old Hang, ano sa tingin mo ang binabalak ni Old Yang? Tinaasan ng kilay ni Hang. Anong ibig mong sabihin? Tumugon siya, naman, alam mo mismo ang ibig kong sabihin. Sobrang lakas mo. Maraming beses ka nang nakapunta sa Kalan at bumalik na may banal na likido. Kung lohikal, ikaw ang dapat na nangunguna sa misyong ito. Bakit ibibigay ni Old Yang ang posisyon sa isang baguhan sa halip na sa iyo mula sa harapang upuan? Sumingit ang isang lalaki. Obvious na hindi nagtitiwala sa atin si Old Yang. Binigyan ng ating master ang kanilang mga tauhan ng espesyal na likido. Pero wala pa rin silang tiwala sa atin. Kung ako ang masusunod, tuturuan ko ng leksyon ang matandang yan na iyon. Sino ba ang akala niya sa sarili niya? Tretuhin ba naman tayo ng ganito? Kalmadong nagsasalita si Huang, sinusubukang patahimikin si Hai. Relax ka lang. Sigurado akong may sariling dahilan si Yang sa paraan ng kanyang pagkilos. Sa totoo lang, mula sa pananaw ni Yang, wala siyang ginawang mali. Pagkatapos ay nagbalik tanaw siya sa isang nakaraang pangyayari, na sinasabing, noong nakaraan, pinangunahan ko ang isang grupo ng 10 tao. Ako lang ang bumalik ng buhay. Siguro mula noong insidenteng iyon, nawala na ang tiwala niya sa akin. Sabi nila, hindi lahat ng makapangyarihang master ay angkop na maging isang mabuting pinuno. Ipinagpatuloy niya, anyway, narating na natin ang punto kung saan makikipagkita tayo sa mga tauhan ni Old Yang. Lumabas na kayong lahat at kausapin sila. Hindi ako lalabas ng kotse. Tumanda na ako at kailangan kong tipirin ang aking lakas. Kung mas handa tayo bago pumasok sa Kalan, mas mabuti. Samantala, pinagmamasdan ng babae ang sasakyang nasa harap nila at naisip sa sarili, siguro iyan ang kotse ng bagong leader natin. May kutob akong darating siya ng maaga. Sana lang kahit kaunti ay may kakayahan siya, ngunit naputol ang kanyang iniisip nang mapansin niya ang isang hindi inaasahan. Nakaupo ng casual sina Luchin at Corpse King na nagtatamasa ng pagkain at inumin. Kitang-kita ang kanyang pagkabigla. Tumingin si Luchin sa mga bagong dating at nakangising sinabi, base sa mga mukha ninyo, hula ko kayo ang team na pupunta sa Kalan kasama ko. Hali kayo, umupo kayo. Kumain muna tayo at magpahinga. Naiinis, naisip ng babae, paano siya nakakakain ng ganoon casual. Hindi ba niya alam kung gaano kadelikado ang misyon sa Kalan? Para siyang nagbabakasyon. Pinakalma niya ang sarili at magalang na lumapit. Mr. Luan, ikinagagalak ko kayong makilala. Ako si Gina at ako ang magiging tagapayo ninyo para sa misyong ito. Ngumiti si Luan at nagtanong, gusto mo bang kumain? Mabilis na tumanggi si Gina. Hindi na po, salamat. Pero maaari ko bang itanong kung sino ang batang babae na kasama ninyo? Balak ninyo rin ba siyang isama? Casual na tumanggo si Lua. Iyan mismo ang dahilan kung bakit siya narito, inis na bulong ni. Siguro galing siya sa isang makapangyarihang pamilya na may dalang katulong sa isang delikadong misyon na tulad nito, dagdag ng isa pang kasamahan sa team. Hindi naman siya mukhang katulong. At tingnan mo, pareho silang nakaupo roon na kumakain na parang magkapantay lang. Nagbabala si Gina. Mr. Luchin, pakiusap, pag-isipan ninyong mabuti. Sa tingin ko ay hindi kayo na ipaalam ng maayos. Ang misyon sa Kalan ay labis na mapanganib. Noong nakaraan, 10 Grandmaster ang pumasok at si Old Wang lang ang bumalik. Patay na ang lahat, mukhang napakabata pa ng batang babae na iyon. Ang pagsama sa kanya ay maaaring maging nakamamatay.
Mas mabuting iwan na lang siya. Kalmadong tumugon si Luchin. Hindi man siya mukhang ganoon, ngunit labis siyang makapangyarihan. Hindi mo kailangang mag-alala. Walang mangyayari sa kanya. Bulong ni Gina sa kanyang sarili. Para sa akin, mukhang magaling lang siyang kumain. Sa sandaling iyon, lumapit at humalaklak. Bakit mo pa sinasayang ang utak mo dyan? Hayaan mo silang gawin ang gusto nila. Hindi sila bahagi ng orihinal nating team. Magkahiwalay silang dumating. Kung may mangyari man sa kanila, bakit natin iyon papansinin? Kakalimutan na lang natin na narito sila. Sa kalaunan, bumalik ang grupo kay Huang, na nagtanong, kaya, kumusta ang pakikipagkita ninyo sa team leader? Tumugon kami, kitang-kita ang inis. Team leader, isa lang siyang 20 anyos na bata na may kasamang 10 anyos na babae na walang ginawa kundi kumain. Duda akong makakahuli man lang sila ng kuneho. Sa tingin ko, humihina na si Old Yang dahil nagpadala siya ng ganoong kahihinang mga tao. Sinubukan ng isa pang miyembro ng team na pagkalmayan siya. Brother Hai, relax ka lang. Binanggit ni Old Yang na ang leader na ito ay may ilang nakakatakot na kapangyarihan. At huwag nating kalilimutan, wala siyang ipinakitang anumang kakayahan sa harap natin. Nakaupo lang siya roon ng kalmado habang kumakain. Dapat kang magsalita ng mas magalang sa harap niya. Sobra kang naging bastos. Sumagot kami ng bigla, kung gayon, paano pa ako dapat magsalita? Nawala na siguro sa katinoan si Old Yang sa pagsasabi ng ganoong mga bagay. Talaga bang iniisip mo na mayroon talagang pambihirang kapangyarihan ang lalaking iyon? Sinusubukan lang niyang pagmukhang mahina tayo kumpara sa kanya. Hinding-hindi ko tatanggapin ang isang tulad niya bilang leader ko ngayon o kailanman. Samantala, nag-iisip si Huang sa sarili, matalinong tao si Old Yang. Alam niyang siyam na Grandmaster ang namatay sa misyong ito. Gayunpaman, pinadala pa rin niya ang binatang ito. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Ang lalaking ito ay tiyak na mayroong espesyal na kapangyarihan. Nakita naming nag-uusap si Luan at Corpse King. Tanong ni Luan, hindi mo ba iniisip na masarap ang lasa ng pagkaing tao? Umiling si Corpse King at direktang sumagot, hindi talaga. Tinitigan siya ni Luan at tinanong, anong sinabi mo? Agad na bumawi si Corpse King, oo, iyon ang pinakamasarap. Ngumisi si Luan at sinabing, masasanay ka rin. Nandito na tayo sa Kalan. Sa susunod na buwan, ito ang kakainin natin. Kung hindi ka masasanay, hindi ka mabubuhay dito. Sabay-sabay silang nagmaneho papasok sa Kalan. Malalim ang iniisip ni Gina habang nakatingin sa labas ng bintana. Mula nang pumasok kami sa Kalan, kakaiba na ang pakiramdam. Ilang beses nang nagbago ang kulay ng langit. Karaniwan, ang makakita ng kulay ube na langit ay itinuturing na bihirang mangyari, ngunit ilang beses ko na itong nakita mula nang dumating kami. 5 oras na ang nakalipas, at wala pa kaming nakikitang kahit isang hayop. Talagang kakaibang lugar ang Kalan. Mukhang hindi umiiral dito ang mga batas ng labas na mundo. Nagsalita si Hang. Dito na tayo titigil ngayong araw. Ang pagpasok sa kabundukan pagkatapos ng dilim ay maaaring maging lubhang mapanganib. Tumugon kami, naiintindihan. Master, ihinto na namin ang sasakyan ngayon at magtatayo na kami ng mga tolda. Habang itinatayo nila ang mga tolda, idinagdag namin, siguraduhing maayos ang pagkakatayo ng mga tolda. Medyo malakas ang hangin dito. Maaaring tanggayan ang mga iyan. Pagkatapos ay sinabi ni Luan, mayroon akong gustong sabihin. Nakapasok na tayo sa Kalan at hindi ligtas na manatili sa labas. Kung matutulog kayong lahat sa inyong mga sasakyan, mas magiging ligtas kayo, ngunit mukhang walang nakinig sa mga salita ni Lucien. Punan namin, kung iiwan natin ang ating tagapayo, ang pinakamahina sa atin ay isa pa ring Grandmaster. Hindi tayo natatakot sa maliliit na banta. Idinagdag ng isa pang lalaki, mukhang iniisip ng batang master na kasinghina niya tayo. At syempre, mayroon siyang marangyang kotse. Kung mayroon tayong ganoong kotse, hindi rin tayo matutulog sa labas. Bumaling si Wong kay Kapitan Lu at sinabing, mukhang natatakot ka sa lugar na ito. Naiintindihan ko dahil unang beses mo pa lang dito. Kung hindi mo mamasamain, payuhan kitang manatili rito. Mas magiging ligtas ka. At pagbalik namin pagkatapos ng misyon, makukuha mo pa rin ang kredito. Pagod na tumugon si Luan, pagod na ako. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin.
Gawin ninyo ang gusto ninyo, pero huwag ninyo akong sisihin sa anumang mangyayari. Nang gabing iyon, lumitaw ang isang puting tigre malapit sa tolda. Bumangon para umihi, biglang nakaramdam ng gumalaw sa likuran niya. Ano yung tunog na yon? Bulong niya sa sarili. Wala akong nakikita. Imahinasyon ko lang ba iyon? At tingnan mo si Ranjon, sobrang pabaya. Nakabukas ng maluwag ang pinto ng tolda. Lumapit siya habang bumubulong, gisingin ko siya at sabihing isara niya ang pinto ng tolda. Kung iwan niya itong bukas, maaaring may hayop na pumasok. Ngunit nang tumingin sa loob ng tolda, labis siyang nagulat. Patay na si Ranjon. Nagising ang lahat sa komosayon. Anong nangyari? Tanong ng isa. Tanong ni Gina, boses ba iyon ni Lee? Sumigaw si Lee sa takot, patay na si Ranjon. Hindi makapaniwala si Master Huang. Paano ito nangyari? Dagdag namin. Si Ranjon ay isang napakalakas na Grandmaster. Mayroon siyang sapat na lakas upang labanan ang kahit sino. Kaya, paano siya napatay ng ganoon kadali? At wala ni isa sa atin ang nakapansin. Susuriin ko kung ano ang nangyari dito. Ngunit pagkatapos ay sumigaw, Lee, nababaliw ka na ba? Sabi mong patay na si Ranjon, pero wala pa nga siya rito. Ginaising mo ang lahat ng walang dahilan. Naghihinala. Sabihin mo sa akin ang totoo, uminom ka ba o ano? Iginiit ni Lee, sumpa ko, nakita ko ang lahat gamit ang sarili kong mga mata. Sumagot kami ng bigla, kung gayon, bakit walang isa man sa atin ang nakakakita ng anuman? Sinasabi mo bang bulag kaming lahat? Kung biro ito, hindi ito nakakatawa. Mayroon tayong mapanganib na misyon bukas. Bumalik ka na sa pagtulog. Tahimik na nagmamasid si Luchin at naisip sa sarili, kakaiba talaga ang ikinikilos ni Lee, pero totoo. Wala kaming nakitang bangkay. Gayunpaman, naaamoy ko ang dugo sa hangin. Mayroong talagang hindi tama rito. Bigla, casual na pumasok si Ranjon at sinabing, wow, ang aga ninyong nagising. Anong nangyayari sa sigawan? Nagyo-yoga ba kayo o ano? Nagulat ang lahat na nakatitig sa kanya. Bulalas namin, Ranjon. Tanong namin, saan ka nagpunta ng ganitong kalalim ng gabi? Tumugon si Ranjon, maaga akong nagising at walang akong magawa, kaya naisip kong manghuli ng makakain para sa almusal. Akala ko kung magdadala ako ng masarap na pagkain, matutuwa ang lahat, pero mukhang naunahan ninyo ako bago ko kayo masurpresa. Pinagalitan siya ni Luan. Anong minamadali mo? At kung kailangan mong umalis, bakit? Hindi mo isinara ng maayos ang toldo mo. Dahil sa kapabayaan mo, natakot ang lahat. Naguguluhang tanong ni Ranjon, anong sinasabi mo? Biglang sumagot si Luan, umalis ka sa kampo nang hindi nagpapalam sa kapitan mo. May karapatan akong diskwalipikahin ka sa misyong ito. Ang isang pabayang tao na tulad mo ay walang lugar sa isang mapanganib na gawain. Naiirita, sumigaw si Ranjon, anong sinabi mo? Mahigpit na tumugon si Luan, may problema ba sa pandinig mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sumingit si Huang at sinabing, Kapitan Luchin, hindi pa kailanman nagsilbi sa hukbo si Ranjon. Kaya hindi niya naiintindihan ang inyong mga patakaran at regulasyon. Pakiusap, patawarin mo na siya sa pagkakataong ito. Malamig na tumugon si Luchin, may kakaiba kay Ranjon. Mas mabuti para sa kaligtasan ng lahat kung lalayo siya sa atin. Pero sa huli, ito ang team ninyo. Ang buhay niya ay responsibilidad ninyo. Matigas na sinabi ni Hang na tama si Kapitan Lua. Ito ang kanyang team at ang buhay nila ang pinakamahalaga sa kanya. Sinuri na niya ang kalagayan ni Ranjo at kinumpirmang isa ito sa kanila. Kung may mangyari, idineklara ni Hong na siya ang mananagot. Sinabi niya sa lahat na huwag mag-alala. Tiniyak niya sa kanila na ang kanilang kasamahan sa team, si Ranjon, ay hindi isang walang labang 10 anyos na babae. Isa siyang makapangyarihang Grandmaster. Sa sandaling iyon, sumingit si Luan at sinabing kung hindi rin naman sila makikinig sa kanya, gawin na lang nila ang gusto nila. Mabuhay man sila o mamatay, wala siyang pakialam. Pagkatapos ay kinausap ni Hang ang grupo, na inuutusan ang lahat na maghanda. Mula sa puntong iyon, ipagpapatuloy nila ang paglalakbay ng maglalakad. Habang naglalakad sila, nagkomento kami kung gaano kalakas ang hangin. Napansin niya na kasama lang nila ang team kanina at hindi sigurado kung paano sila nagkahiwalay. Nag-aalala siya na maaaring mag-alala ang master kung hindi nila ito mahanap.
Kalmadong tumugon si Ranjon, na sinasabing wala silang magagawa tungkol dito. Ang klima sa Kalan ay hindi mahuhulaan, at ngayon sa matinding pag-ulan ng nyebe, wala silang ibang pagpipilian kundi humanap ng masisilungan. Iminungkahi niya na sumulong sila at tingnan kung makakahanap sila ng kuweba o anumang uri ng silungan. Sumang-ayon na sinasabing tama si Ranjon. Kung makakapagpanatili silang ligtas, tiyak na makakasama nila ang kanilang master sa ibang pagkakataon. Ngunit kung may umatake sa kanilang ice beast sa ganitong kondisyon, walang pagkakataong makakaligtas sila. Samantala, sa kabilang panig, sumusulong sina Master Hang at Genie. Inamin ni Genie na nahihirapan siyang sumulong at nagtanong kung maaari silang magpahinga ng maikli. Sumang-ayon si Hang. Walang problema doon. Binanggit niya na malamang na nagkahiwalay ang kanilang mga kasamahan sa team dahil sa malakas na hangin, at hanggang hindi ito humuhupa. Habang sila'y humihinto, naisip ni Master Huang kung paanong ilang sandali lang ang nakalipas, naririnig pa niya ang boses ni Huey. Ngunit ngayon, sa isang iglap, nawala na silang lahat. Bumalik ang eksena kina Huey at Ranjon, na nakatagpo ng isang kuweba habang naglalakad. Itinuro namin na hindi pa kailanman nakapunta si Ranjon dito. Kaya, paano niya natagpuan ang isang kuweba sa ganitong kalakas na pag-ulan ng nyebe? Sa sandaling iyon, biglang huminto si Ranjon, at nabangga siya ni Huey. Naiinis, bakit siya biglang huminto, ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang hindi pala si Ranjon iyon. Isang halimaw ang nakatayo sa harap niya. Lubha siyang nagulat sa nakita. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Luchin, na sumusulong kasama si Lee. Bigla, huminto si Luan at sinabing, "Lee, sandali." Tanong ni Lee, "Anong nangyari, Kapitan Luo?" Tumugon si Luan, "May naglalaban." "Malapit." Tanong ni Lee, "Sina Old Hang ba at ang iba pa ang tinutukoy mo?" Umiling si Luchin at sinabing, "Malalaman natin kung sino ito pagdating natin doon." Muling nagbago ang eksena. Nakitang nakikipaglaban si Master Huang kay Ranjon. Sigaw ni Old Huang, "Sinasaniban ako ng espiritu ni Lolo Changba. Hayop kang marumi. Hindi kita pakakawalan." Pagkatapos, nagpakawala siya ng isang malakas na atake sa katawan ni Ranjon, na naging dahilan upang sumabog ang katawan ni Ranjon doon mismo. Namatay si Ranjon sa lugar. Sabi ni Hang, "Salamat po, Lolo Changba, sa pagliligtas ninyo sa amin." Tumugon si Changga, "Walang anuman, anak." Sa sandaling iyon, dumating si Lee at nagtanong, "Master Huang, ayos lang po ba kayo? Anong nangyari kay Hai, at nasaan si kapatid na Ranjon?" "Naaalala kong magkasama sila nang maghiwalay tayo." Ipinaliwanag ni Master Huang, "Sinasaniban siya ng espiritu ng nyebe. Wala akong ibang pagpipilian kundi patayin siya." Sa sandaling iyon, napansin ng Corpse King ang katawan ni Huey at sumugod pasulong, ngunit pinigilan siya ni Luan, na sinasabing, "Huwag kang lalapit." Naisip ni Luan sa sarili, may sariwang bangkay mismo sa harap ng Corpse King. Nagiging mahirap na siyang kontrolin. "Sinabi ko na sa kanya kanina na kung hindi siya papatay ng sinuman, papayagan ko pa rin siyang kainin ang anumang makita niya." Humarap si Master Hang kay Luchin at sinabi, "Nasa Kalan ka na ngayon. Dapat alam mo na ito bago ka pa pumasok. Kahit sino ay maaaring mamatay dito. Kung hindi mo kayang tumingin sa isang patay na katawan, hindi ka pa handa para sa lugar na ito. May oras ka pa. Kunin mo ang bata at umalis ka na. Sa tingin ko hindi ka na makakarating pa." Mapait na sumagot si Luchin. "Kung nakinig lang kayo sa akin kagabi, hindi sana namatay ang dalawang ito. Sinabi ko sa inyo na iwanan na si Ranch Jun nang makatulog siya, pero may isang nagpumilit na walang mangyayari habang sila ay naruroon. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng nangyari, wala silang masabi." Tanong ni Master Hang, "Ano ang ipinahihiwatig mo? Sinasabi mo bang kasalanan ko ito?" Sagot ni Luchin, "Kung talagang iisipin mo, oo, ikaw ang responsable. At pagkatapos ng nangyari, ang mga sumusunod sa iyo ay nagsisimula ng magduda sa iyo." Sumingit si Gina at sinabi, "Kapitan Luo, huminahon po kayo. Si Tangi ang pinakamamahal na disipulo ni Master Huang. Katatapos lang niyang mawala ng 2 taong mahalaga sa kanya. Ang sisihin siya ngayon ay hindi tamang gawin." Pagkatapos ay inutusan ni Master Huang si Jinyo, "Takpan mo ng kahit ano ang katawan ni Huey. Hindi tayo maaaring manatili dito. Kailangan nating magpatuloy.
Kung hindi tayo makakarating sa pasukan bago magdilim, malalagay tayo sa malaking problema. Muli silang nagsimulang gumalaw. Tinakpan ni Gina ang katawan ni Huey at tahimik na nag-isip si Master Hang sa kanyang sarili, hayop ka talagang Luan, ibubunyag mo talaga ang plano ko sa harap ng lahat. Ipinapangako kong bibigyan kita ng pinakamasakit na kamatayan na maiisip. Di nagtagal ay narating nila ang unang checkpoint. Ipinabatid ni Master Huang sa kanila, ang lihim na likido ay 10 kilometro mula rito. Kung mapapanatili natin ang bilis na ito, malapit na natin itong marating. Malalim na nag-iisip si Luchin. Tinatawag nilang tahanan ng espiritu ang bundok Kalan. Pero hindi ko maintindihan, bakit may mga bulaklak ng kamatayan dito? Ang terminong bulaklak ng kamatayan ay tumutukoy sa mga taong minarkahan para mamatay. Pero mga espiritu lang ang naririto. May nangyaring pagbabago sa Kalan. Napakaaga namang umatake ang mga espiritu ng Niebe kay Ranjun. Talagang may itinatago si Master Hang. Alam niya ang nangyayari, pero wala pa rin siyang sinasabi kahit kanino. Bigla siyang huminto at sinabi, ngayon ko lang nakita ang ganito sa buong buhay ko. Nang sumulong siya, nagbabala si Luan, huwag mong hawakan iyan. Ngunit nagpatuloy si Master Huang at pumitas ng isang bulaklak. Mga normal na bulaklak lang ito, sabi ni Huang. Anong masama ang may dudulot ng paghawak sa mga ito? Matigas na sumagot si Luchin. Talaga bang hindi mo nakikita ang panganib? Kitang-kita na, isa kang cultivator, pero nagkukunwari kang walang alam. May kumpiyansa namang sumagot si Master Hang. Kahit na may panganib, sapat ang lakas ko para harapin ang anumang darating. Hindi mo kailangang mag-alala, iniisip ni matandang Huang. Ang mga bulaklak na ito ang siyang paanyaya para salakayin tayo ng mga espiritu ng Niebe. Kung hindi ako magpapakita ng dahilan, paano mamamatay ang iba? Noong nakaraang beses na ginawa ko ito, lahat ay namatay, pero ako ang napuri dahil nakaligtas ako. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumitaw ang mga espiritu ng Niebe. Bulalas ni Gina, bakit lumilitaw ang mga bagay na ito dito? Tiningnan ni Lee ang mga hayop at sinabi, napakalakas nila. Sa tingin ko pa lang sa kanila, alam kong hindi ko silang kayang labanan lahat. Sabi ni Hang kay Kapitan Luo, hindi pa katagalan ng labanan ko si Ranjun. Ubos na ubos ang lakas ko sa laban na iyon. Sa ngayon, halos wala na akong natitirang lakas para protektahan si Instructor Gina. Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, baka pag-isipan ko pa ang protektahan ka rin. Malamig na sumagot si Luan. Protektahan mo ang sarili mo. Hindi ko kailangan ang proteksyon mo, hari ng patay. Alam mo ang dapat gawin. Ipinahayag ni Lee na maraming hayop na ang humabol sa kanila mula sa likuran. Habang lumalala ang sitwasyon, humakbang si Haring Patay at walang kahirap-hirap na pinabagsak ang isang hayop. Namamanghang tanong ni Master Huan, anong nangyari? Pagkatapos ay bamulong siya sa sarili, isa itong cultivator, pero paano nagkaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan ang isang batang tulad niya? Nagsimulang umungol ng agresibo ang mga espiritu ng Niebe. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Haring Patay sa kanila, at ang tunog pa lang ng kanyang mga yapak ay kitang-kitang kinakabahan ang mga espiritu ng Niebe. Biglang lumitaw ang isang mas malakas na espiritu ng Niebe. Agad itong nakilala ni Luan, at naisip niya, siya ang diyosa ng lahat ng espiritu ng Niebe. Siya ang namumuno sa buong kaharian ng Niebe na ito. Siguro dahil sa presensya niya kaya namulaklak ang lahat ng bulaklak dito. Patuloy niyang naisip, alam kong maraming makapangyarihang angkan sa rehiyon ng Kalan. Imposibleng hayaan nilang gumala ng malaya ang isang ganito kalakas na espiritu. Kung naririto siya, tiyak na may nangyari sa pagitan niya at ng mga lokal na angkan. Biglang pinatigas ng babaeng Niebe ang hari ng patay gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malakas na atake kay Master Hang. Bahagyang nakailag si Kapitan Hang sa atake at sumigaw, Lolo Changga, tulungan mo ako. Ipinahiram ni Lolo Changga ang kanyang kapangyarihan kay Huang. Ngunit nang makita niya ang babaeng Niebe, natarante siya. Gago ka, alam mo ba kung sino ang ginalit mo? Kung malaman niyang tinutulungan kita, ako muna ang papatayin niya. Habang tinatangka niyang tumakas, sumigaw si Huang, Lolo Changba, saan ka pupunta? Huwag mo akong iwanan. Papatayin niya ako sa isang sulyap lang kung wala kang tulong. Sa sandaling iyon, hinablot ng babaeng Niebe si Huang.
Buhat-buhat siya nito nang walang kahirap-hirap, at sumigaw siya. Kapitan Luo, tulungan mo ako, casual na sagot ni Luo Chin. Tulungan ka, sa totoo lang, kaya kitang iligtas, pero para doon, kailangan mong lumuhad at magmakaawa. At sa kalagayan mo ngayon, duda akong may masasabi ka pa. Humakbang si Lee at nagmakaawa, Kapitan, magkakampi tayo. Tulungan mo si Master Hang. Naisip ni Luo Chin, sa lahat ng naririto, siya lang ang nagpakita sa akin ng respeto, kinilala ako bilang kapitan, at sumunod sa mga utos ko nang walang tanong. Siguro maaari kong pagbigyan ang kanyang kahilingan. Sa wakas ay nagsalita siya. Sige, ililigtas ko ang buhay niya. Nagpapasalamat na sumagot si Lee, maraming salamat, Kapitan. Samantala, binasag ni Haring Patay ang yelo na bomb alot sa kanya at naghanda siyang sumali muli sa laban. Sumigaw si Luan, magsumikap ka sa pakikipaglaban. Kung mapapagtagumpayan mo ang babaeng Niebe, gagantimpalaan ka ng anumang iyong naisin. Nang sumulong si Haring Patay para makipaglaban. Napagtanto nila na parehong pantay ang lakas ng babaeng Niebe at ni Haring Patay. Sinabi ni Luan, wala nang saysay ang maghintay. Kaya na ni Haring Patay ang lahat. Malapit ng Gam-abi. Dapat nating tapusin agad ang ating gawain. Biglang sumigaw si Master Hang, saan ka pupunta, bata? Ang daang ito ang iyong katapusan. Hindi mo lang iniwan ang babaeng iyon. Iniwan mo rin dito ang iyong trump card. Wala kang ideya kung gaano kalaking pagkakamali ang nagawa mo. Nagpatuloy siya, walang panganib. Ang daang iyon ay lubos na malinaw. Sa totoo lang, kaya ko nang harapin ang lahat pagkatapos nito ng mag-isa at ayokong makibahagi ng kredito sa sino man sa inyo. Tanong ni Lee, Master Huang, ano ang ipinahihiwatig mo? Sumingit si Luan, paano kayong lahat naging ganito kawalang muwang? Malinaw niyang sinasabi na gusto niya tayong patayin at angkinan ang lahat ng kredito para sa kanyang sarili. Noong nakaraang beses, pinatay niya ang buo niyang grupo para masabi niyang mag-isa niyang natapos ang misyon. Singgal ni Lee, paano ka naging ganito kawalang utang na loob? Katatapos lang iligtas ni Kapitan Luo ang buhay mo. Ganyan mo ba binabayaran ang kabutihan? Sagot ni Master Huang, sa totoo lang, wala siyang balak iligtas ako. Iniligtas niya lang ako para magmukha siyang marangal. Walang sinseridad sa kanyang mga gawa. Humarap siya kay Lee at idinagdag, mayroon tayong maayos na samahan, at sa lahat ng nakasalamuha ko, ikaw ang pinakamatino. Kaya bibigyan kita ng mas hindi masakit na kamatayan. Nag-isip ng malalim si Lee. Nagbulibyalay siya, dati, labis kong hinahangaan si matandang Huang. Palagi kong iniisip na gusto kong maging katulad niya, pero wala akong ideya na ganito siya kasama. Inamin niya sa sarili niya na kung hindi siya nanatili kay Kapitan Luo, pinatay na rin sana siya katulad ng iba. Samantala, tanong ni Lu Chin kay Huang, sabihin mo sa akin. Saan nanggagaling ang kumpiyansa mo? Ano ang nagpapaisip sa iyo na kaya mong patayin ang lahat? Alam mo ba kung gaano ako kalakas? Kalmadong sumagot si Hang, alam mo, medyo magaling ako sa pag-aanalisa ng mga bagay-bagay. Nang makita kitang kasama ang batang babae na iyon, alam kong may kakaiba. Hindi ka naman siguro ganoon katanga para magdala ng bata, maliban na lang kung may mas malalim na dahilan. Kaya nga naghintay ako ng tamang pagkakataon para ihiwalay siya sa iyo. Patuloy niya, alam kong may problema sa kanyang pag-iisip. Kahit patayin kita dito, hindi siya maghihiganti. Para siyang isang tau-tauhan. Sobrang lakas. Oo, pero posibleng makontrol kapag wala na ang kanyang amo. Sagot ni Luan, tama ka. Kung papatayin mo ako, hindi siya maghihiganti. Pero sasabihin ko sa iyo, mas mataas ang IQ niya kaysa sa iyo. Alam niya kung sino ang dapat niyang guluhin at kung sino ang dapat niyang iwasan. Nakipag-away ka nang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Ngumisi si matandang Huang. Mayabang ka pa rin, bata. Ipakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng mamatay. Bigla, bumagsak ang isang napakalakas na suntok ni Luan kay matandang Huang, na nagpalipad dito sa buong larangan ng digmaan. Natigilan ang lahat sa paligid sa labis na lakas na ipinakita ni Luan, at napaluhod. Gulat na gulat si Master Huang. Isa kang cultivator sa antas ng Diyos, pero paano? 20 taong gulang ka pa lang, bulalas niya. Maliban na lang kung pinakain ka ng iyong ina ng mga banal na tableta mula pagkabata.
Pinutol siya ni Luan. Naisip mong malakas ang babae. Kaya ko siya dinala. Pero naisip mo ba kung bakit susunod sa akin ang isang tulad niya? Ang kapangyarihan ay gumagalang sa kapangyarihan. Sumusunod siya sa akin dahil mas malakas ako sa kanya. Akala mo na sa pamamagitan ng paghihiwalay sa akin kay Haring Patay, hihina ako. Nakakaawa ang plano mo. Sa totoo lang, kinahihinayang ko ang iyong talino. Nagmamakaawang sabi ni Huang, Kapitan Luo, nagkamali ako ng malaki. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ngunit walang awa, pinalabas ni Luo Qin ang kanyang kapangyarihan at ginawang abo si Huang. Malamig niyang sinabi, ang may mababang IQ dito ay ikaw, hindi ako. Akala mo ba talaga bibigyan ko ang isang traidor na tulad mo ng isa pang pagkakataon? Namamanghang pinanood ni Li at bamulong sa sarili, ano bang pinagmulan ni Kapitan Lu mas mababa ang mas mahigit? Narinig kong isa si Master Huang na cultivator sa antas ng Diyos, pero tinapos siya ni Kapitan Luo sa isang iglap na parang hindi siya kailanman umiral. Maging ang kanyang alalay, ay tila mas malakas pa kay Master Hang. Ngayon ko lang talaga naintindihan kung bakit pinili ni matandang yang si Lu Qin bilang ating kapitan. Naging hanggal ako sa pag-iisip na mahina siya, dagdag ni Gina. Li, matapat ka sa kapitan mula pa sa simula. Sigurado akong wala siyang gagawing masama sa iyo, pero ako naman, hindi ko siya nirespeto dahil sa impluwensya ni Master Hang. Minamaliit ko siya. Paano kung patayin niya rin ako? Tumingin si Lu Qin sa paligid. Isa na, dalawa pa. Makinig kayo, ang pagpapatuloy sa loob ay lubhang mapanganib. Hindi ko kayong isasama pareho. Manatili kayo dito at hintayin ninyo ako. Paprotektahan kayo ni Haring Patay. Tumanggo silang dalawa. Opo, Kapitan. Naiintindihan po namin. Lumapit si Luan sa isang lumang batong malapit. Napansin niya ang isang inskripsyon. Reyna Ina ng Kanluran. Naisip niya, ang batong ito ay maaaring mukhang luma at ordinaryo, ngunit may itinatago itong mapanganib. Kung wala ang kasulatan ng aking emperador, kahit ako ay hindi ko matutukoy ang tunay nitong kalikasan. Ngayong narito na ako, tingnan natin kung ano pa ang kayang gawin ng batong ito. Bigla, nakaramdam si Luan ng pagbabago sa enerhiya sa paligid niya. Neutral ito hanggang ngayon, ngunit bigla itong naging madilim at masama. Nang humakbang pa siya, nakita niya ang tila isang buhay na cultivator, ngunit may kakaiba. Napagtanto niya, mukha man siyang buhay, ngunit isa itong bangkay. Isang bangkay ng daw, upang maging eksakto. 1,000 taon na ang nakalipas nang mamatay ang taong ito. At ang madilim na enerhiya na aking nadama ay nagmumula sa kanyang katawan. Noong nabubuhay pa siya, tiyak na napakalakas niya. Kahit sa kamatayan, nananatili pa rin ang kanyang banal na kapangyarihan. Talagang curious ako kung paano siya namatay, pero kahit na 1,000 taon na ang nakalipas, hindi ako dapat makisali sa ganoong pag-iisip. Naghanda si Lu Qin na magpatuloy, ngunit biglang nagsalita ang bangkay. Bata, hindi ka natatakot. Bakit hindi ka natatakot na narito? Hindi sumagot si Lu Qin, ngunit ang bangkay ng daw ay naging balisa. Dapat kang matakot sa akin. Wala kang ibang pagpipilian. Matatakot ka sa akin, sigaw nito, at biglang sumugod kay Lu Qin. Habang inihahanda ang kanyang harang, tanong ni Luan, sabihin mo sa akin kung ano ang eksaktong nangyari dito. Seryosong sagot ng bangkay ng daw, dumating siya at lahat ay pinatay. Kumunat ang noo ni Lu Qin. Kumunat ang noo ni Lu Qin. Sino ang dumating at sino ang namatay? Madilim na sagot ng bangkay ng daw, malapit nang lumunin ng kadiliman ang mundong ito. Maraming nakabaong lihim ang malapit nang lumitaw. At kapag nangyari iyon, hindi mahalaga kung ikaw ay isang Diyos, isang bathala, o isang anghel sa langit. Pupuksin ka kasama ang lahat. Sa sandaling iyon, ang enerhiyang pinakawalan ng mga master ay nagsimulang pumutok sa harang ni Luo Chen. Nang mabasag ang harang sa harap niya, natagpuan niya ang sarili na napunta sa isang ganap na magkaibang mundo. Namamanghang tumingin si Lu Qin sa paligid at bamulong, ito ang banal na puno, Fuang. Tila noong labanan ko ang bangkay ng daw, labis na enerhiya ang pinakawalan, na nagpaaktibo sa spatial formation dito. Kaya ako napunta sa loob ng panloob na kaharian ng Kalan. Malinaw kong natatandaan na narito ang banal na puno. Sinimulan niyang suriin ang lugar, alam na maaaring may nakatagong mga bihirang kayamanan sa malapit.
Pagkatapos ay may nahadjep ang kanyang mata. Isang itlog ng halimaw na nakahiga sa harap niya. Nagtatakang nagtanong si Luan sa sarili, ano ang ginagawa ng itlog ng halimaw dito? Nabasa ko na ito sa mga alamat. Sinasabing maraming demonyo ang naglalagay ng kanilang mga itlog malapit sa banal na puno upang sipsipin ang asensya nito, upang kapag sila ay ipinanganak, ang kanilang mga katawan ay maging hindi magagapi. Narinig niya lang ang mga kwentong ito noon, ngunit ngayon ay nasasaksihan niya ito sa unang pagkakataon. May mahalaga siyang naalala. Kung tama ang pagkakatanda ko, ang banal na puno ang tahanan ng gininto ang uwak. At ang nilalang na iyon ay hindi kailanman papayag na sipsipin ng anumang itlog ng halimaw ang kanyang kapangyarihan, lalo na ang isang ganito kalapit sa puno. May mali, bigla, may boses na umalangaw-ngaw mula sa itlog. Kayong hamak na mortal na tao. Paano kayo naglakas loob na pumunta rito? Hindi ninyo ba alam na ito ang aking teritoryo? Tumaas ang kilay ni Luan at sumagot, hindi ka pa nga pinapanganak, tinatawag mo na akong immortal. Ang isang tulad mo ay dapat tumawag sa akin na Daddy Luochin. Sumanghal ang demonyo sa loob ng itlog, bago pa ako mawalan ng pasensya, iminumungkahi kung umalis ka na. Kung hindi, hindi magtatapos ng maayos ang mga bagay para sa iyo. Hindi pinansin ang banta, tinapakan ni Luan ang itlog at ngumisi. Isa ka lang maliit na itlog, pero sobrang yabang mo na. Malinaw na hindi ka tinuruan ng iyong ama kung paano gumalang sa nakatatanda. Kung patuloy kang mag-uugali ng ganyan, tuturuan ka ni Daddy Luochin ng ilang asal. Galit na sumigaw ang demonyo. Pumunta ka ba rito para mamatay? Ako ang ina po ng isang makapangyarihang demonyo. Kapag ako'y isinilang, madali kong sisirain ang mundong ito. At nang ahas kang hindi igalang ako. Tumawa si Luan. Ikaw ang nagsasabi ng walang katotohanan. Matagal pa bago ka mapisa. Sumagot ang itlog. At ano naman? Ang katawan ko ay kasing tigas na ng ginto. Gaano ka man kahirap sumubok, hindi mo ako masusugatan. Inamin ni Luan sa sarili. Maaaring hindi kita masaktan sa pisikal, pero sa mental, kaya ko. Naging balisa ang demonyo. Ano ang tangka mong gawin, bata? Nang hindi sumasagot, lumundag si Luan sa itlog at naisip niya sa sarili. Ang puno ng fuwang ay isang banal na puno. Ang enerhiyang dumadaloy mula sa mga sanga nito ay kilala bilang enerhiya ng espiritu ng apoy. Sinasabing ang enerhiyang ito ay napakalakas, kaya nitong tunawin ang anumang nasa daan nito. Kaya narito ang itlog ng halimaw na ito upang sipsipin ang enerhiya at palakasin ang katawan nito. Nataranta ang demonyo at nagbabala, seryoso ka bang nag-iisip na sipsipin ang enerhiya ng espiritu ng apoy? Huwag ka man lang lumapit dito nang hindi sinasadya. Magiging abo ang katawan mo. Ngunit hindi pinansin ni Luan ang babala at pumasok sa daloy ng enerhiya ng espiritu ng apoy. Gulat na naisip ng demonyo. Tumalon ba ang batang ito sa apoy na parang baliw? Sinusubukan ba niyang mamatay? Samantala, nakatuon ang pansin ni Luan. Ginagamit ko ang kasulatan ng aking emperador upang sipsipin ang apoy na ito. Pero pakiramdam ko pa rin ay parang binusa ako ng buhay. Gayunpaman, sulit ang mga benepisyo. Kaya kung tiisin ang kaunting sakit. Hindi makapaniwalang nanood ang demonyo. Hindi siya patay. Sa katunayan, sinisipsap niya ang enerhiya ng espiritu ng apoy sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sa pagkakaalam ko, hindi dapat kayanin ito ng mga tao. Kung gayon, paano ito nagagawa ng lalaking ito? Frustradong sumigaw ang demonyo. Tao, bumaba ka riyan. Ninanakaw mo ang enerhiyang nararapat sa akin. Sobrang hirap kong hanapin ang lugar na ito. Hindi ka basta-basta susulpot at kukunin ang lahat ng benepisyo. Tumawa si Luan at sumagot, itlog ka pa lang. Bakit ka nagmamadali? Hayaan mo munang kumuha ang daddy mo ng kaunti. Pagkatapos nito, hahayaan na kitang humirit. Pagkatapos ay umupo siya sa tuktok ng daloy ng espiritu ng apoy at nagsimulang magsanay. Nasipsap ko na ang abot ng aking kasalukuyang limitasyon. Kung magpapatuloy ako, hindi nakakayanin ng kasulatan ng aking emperador, at matatagalan pa bago ko mapino ang enerhiyang ito, ngunit, halos 70% na ng espiritu ng apoy sa lugar na ito ang nasipsap ko. May naalala siya, kung tama ang pagkakatanda ko, may isang jade pond sa isang lugar sa loob ng kaharian ng Kalan. Kung makakakuha ako ng kahit isang tasa ng tubig mula sa pond na iyon, lubusan kong mapipino ang lahat ng aking nasipsap.
Nagtaka ang demonyong cultivator, sino ang taong ito? Sobrang dali niyang masipsap ang enerhiyang ito. Sabi ni Luan, nga pala, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin na mahanap ang espiritu ng apoy na ito. Hindi ko pa ito lubusang nasisipsip. Sinadya kong mag-iwan ng malaking bahagi nito para sa iyo. Sagot ng demonyong cultivator, bata, maaalala kita pagbalik ko. Hindi kita palalampasan. Tumawa si Luchin at sumagot, huwag mo ring kalimutang tawagin akong daddy. Nagbago ang eksena habang lumilipad si Luan sa himpapawid sa ibabaw ng kaharian ng Colin. Naisip niya sa sarili, ang kaharian ng Colin ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang isa ay ang palasyo ng Colin kung saan dating naninirahan ang angkan ng emperador mas mababa ang mas mahigit. Ang isa pa ay ang aking kasalukuyang destinasyon, ang banal na lupain ng Jade Pool, na nilikha ng Reyna Ina ng Kanluran. Bagamat ang Jade Pool ay hindi ganap na tunay, mas parang isang dimensional projection, hindi ko kailangan ang buo nitong kapangyarihan. Kailangan ko lang ng kaunting tubig nito upang mapino ang aking espiritu ng apoy. Ngunit nang papalapit na siya sa pool, labis na nagulat si Luan.